Mga katoto, and we have just concluded yung pagpunta natin sa Indonesia, and I want to give you some tips kapag pupunta kayo ng Indonesia. So maraming mga do's and don'ts, and especially yung communication nyo doon, yung transportation pag nasa airport kayo, pag magwi-withdraw. So may mga pointers akong ibibigay. So una is yung pagdating sa pagwi-withdraw. So sa pagwi-withdraw nyo, mas maganda na dalhin nyo yung yung ATM nyo. So make sure na meron kayo naka-separate na na ATM na gagamitin, or dapat more than one yung ATM na gagamitin nyo. So advice ko sa inyo, meron kayo like yung halimbawa Maya na Visa or GCash na card. Pero sa amin, ang personally ang ginagamit namin is yung GoTime. So ano na yun, subok na yung GoTime. Eto, so yung GoTime, so okay siyang gamitin abroad. We use this several times already. If you have different mga debit cards, or kung may credit cards kayo, pwede rin. Pero kung wala kayong credit card, or yung personal ATM nyo yung gagamitin nyo sa ibang bansa, I advise wag nyo gamitin yung yung personal account nyo na malaki yung laman. Ang gawin nyo is mag-transfer lang kayo ng amount doon sa halimbawa sa GoTime or sa ibang mga debit card, tapos yun yung gamitin nyo na pag-withdraw sa sa Indonesia. Yung pag mag-withdraw kayo sa Indonesia, ang charge is mas mura compared sa atin, kasi dito sa atin mostly ang charge is 250 pesos kapag international card yung gagamitin, pero doon sa Indonesia below siya sa 250 pesos, and we withdraw 2 million per transaction. Hindi ko na try yung more than 2 million, pero you will try 2 million Indonesian money pag magwi-withdraw. Tapos ang denomination niya is 100,000 or 50,000, mamimili lang kayo doon. Tapos second na kailangan nyo malaman pag pupunta kayo ng Indonesia is yung sa data. So some are using eSIMs, kasi eSIMs are readily accepted worldwide. So pwede nyo siyang gamitin kung may yung phone nyo is capable of eSIMs. Kung hindi naman capable of eSIM yung phone nyo, may option kayo na bibili kayo ng SIM, mga like for example kami, Cebu Pacific is nag-arrive siya sa Terminal 2. So sa Terminal 2 siya dumarating. So may mga nagbebenta doon ng physical SIM, so mga nano SIMs, gano'n. So ang advice ko, kung wala pa kayong SIM, pwede nyo rin gamitin yung Smart GigaRoam. So ang ginamit namin, GigaRoam, twice na. I use it in Vietnam, and then also dito sa Indonesia nung pumunta kami. Meron siyang option kung magka-cross border kayo. So like for example, if you are in Thailand, pupunta kayo sa Cambodia, or Thailand, pupunta kayo, magka-cross border kayo sa Laos, or sa Myanmar, pwede nyo gamitin yung GigaRoam Asia. So GigaRoam Asia is accepted na siya, parang gamitin mo siya sa Thailand, and then pag cross border mo, magagamit mo siya. Or if you are going to Vietnam for example, tapos cross border ka sa Cambodia, pwede mo rin siyang gamitin. So GigaRoam 699. Meron ding option na mga light lang, meron 150. So meron GigaRoam na 250 kung malaking malaking data yung gusto mo. Meron siyang bigger options para mas matagal, and it is
good for 30 days. So magagamit mo siya within 30 days. And once na nandun ka na sa country, so yung experience namin, nung nandun ka na sa country, open mo lang yung data mo, and then magko-connect na siya dun sa telecom partner ng Smart papunta doon. So siguro even dun sa sa Globe ganun din kung gagamit ka. And ang kagandahan, wala nang hassle, automatic yung connection, hindi ka na magpapalit ng SIM. Hindi mo na rin nire-register yung SIM kung wala kang eSIM. These are options kung wala kang eSIM. Pero kung may eSIM, activate mo lang yung eSIM dun sa phone mo. And then third na kailangan yung malaman when you are going to Indonesia is yung paano ka sasakay sa transportation. Good thing is yung app mo ng Grab, where you are using it in the Philippines, yun na rin yung magagamit mo dun sa Indonesia. So pagdating mo sa Indonesia, open mo lang yung Grab app mo, and then pwede ka nang mag-book ng Grab card doon. Mura ang Grab sa Indonesia compared sa atin sa Philippines kapag i-convert mo siya. So, and then mabilis lang siya, within maximum mga 6 minutes nandiyan na yung sasakyan mo. Mabilis lang mag-book sa sa Indonesia. And yung traffic sa Indonesia is halos kapareho lang ng traffic dito sa atin during rush hour. Pero ang kagandahan naman sa Indonesia is yung train system nila. Mas marami silang train compared sa atin. Meron na rin silang subway na unahan na nila tayo. 2019 nagkaroon ng subway yung Indonesia, and then ngayon ine-extend nila yung yung subway nila para yung buong Indonesia is ma-serve ng ng mga commuters, kasi nga ang plano ng Indonesian government is to minimize traffic in the city, and meron din silang plano na ilipat yung Jakarta capital sa ibang lugar. So on the works na yun, kasi sinabi nung tour guide namin, si Tour Guide Gindo, na meron ng resolution sa kanilang government na ilipat yung Jakarta capital doon sa ibang ibang lugar, kasi nga kapag lilibot ka sa Indonesia matraffic talaga. So medyo talaga, medyo hassle din talaga mag-commute doon sa yung may sasakyan ka. Pero yung bus system nila maganda yung bus system, para din sa ating yung parang same din siya doon sa EDSA busway natin. Ang kagandahan naman dun sa busway ng ng Indonesia is siya, may card na siya, so ito-tap mo lang, parang sumasakay ka din sa train, and may mga barrier yung mga nila, yung mga bus nila. So na-improve nila yung bus system nila. Hopefully yung bus system din natin sa Pilipinas could improve in the next couple of years, hopefully. And another thing, pag pupunta ka sa Indonesia is yung 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 socket. Yung socket kasi is dalawang bilog lang siya. So may papakita ko dito na yung klase ng saksakan sa Indonesia, kasi yung charger mo from the Philippines hindi siya uubra. So make sure na pag pupunta ka sa Indonesia magdala ka ng ganong socket. Okay? So kasi para hindi ka nabibili doon sa sa Indonesia ng separate na charger. And yung sa Indonesia, yung mga pagkain doon we tried nasi goreng. Nasi goreng is yung parang fried rice siya na may manok, and may option ka na manghang, kasi meron silang nilalagay na parang wasabi siya na na masyadong mahanghang, parang gulay lang siya, kulay green, so medyo maanghang. Pero the nasi goreng is good. And then we also tried yung chicken satay, and then may mga tinry din kami na na yung misro, o parang siya, yung malagkit, and then parang tofu, parang we also try yung bakwan. Tapos may na-try din kami na na iba pang parang pagkain sa umaga. So sa city, yung sa Indonesia, you can go sa Monas,
you can go Jakarta Cathedral, and then yung stadium nila malaki, so 77,000 yung capacity. We go there also. And then museums, maraming museums na makikita ka sa Indonesia. Tapos yung tour guide nga pala namin is my pro guide. Tapos ang kagandahan, we get the ticket sa Cebu Pacific Piso Sale. So yung Piso Sale, na siya, round trip na. We spend lang dalawa na kami ni Mrs. Mga 5,000, more than 5,000, super tipid. So if you are traveling somewhere, anywhere in Asia, especially kung mga sa airlines, hintayin niyo yung sales nila. Yung nagkakaroon ng sale like sa Cebu Pacific, yung Piso Fare. Piso Fare is base fare siya, tapos meron lang pag umaabot lang siya ng mga something below 2,000. So kaya halos ang binayaran namin is 5,000. Super mura. And then sa hotel naman, you can choose with breakfast. Mga below 2,000 din. Ang hotel namin is we spend lang mga 1,200 a night. May may breakfast na. And you can choose yung parang higher level ng hotel. So mas expensive nga lang siya. Pero the travel experience in Indonesia is okay, kasi masyado siyang underrated, super underrated yung Indonesia. Kasi if you say Indonesia, ang una talagang lumalabas sa isip mo is Bali. So parang hindi mo kaagad maiisip yung Jakarta, Indonesia. Pero you can try Indonesia din, kasi kami naman, we try it kasi nga para lang malaman kung ano ba yung culture, ano yung mga pagkain dun sa lugar. And then maganda rin para makita mo yung vibe nung city. Tapos compare with halos pareho lang sa atin. And then may nakita pa din kami doon na yung parang pinakita yung isang corrupt na government official sa procurement nila. Sa Indonesia kasi pag napatunayan na nagkasala yung isang public official, nilalagay nila yung yung picture nun, yung parang standee sa isang lugar, tapos nakasulat doon kung ano yung ginawa, magkano yung ninakaw. Pinapahiya talaga. So nakita namin doon, tapos tinitingnan ng mga tao ano yung ginawa, kasi parang sa PDIG program yun nakita namin. And then yung mga people doon sa Indonesia, in terms of English, na rin sila. And since nag-i-start na rin silang mag-improve, and since na-colonize sila ng Dutch 300 years, so pinuntahan din namin yung Old Batavia, and then makikita mo doon yung mga buildings na ginawa ng mga Dutch dati. Pero tinanong ko kung nagkaroon ba ng like us, Spanish yung nakakolonize sa atin. So tinuruan tayo ng language ng Spanish, yung culture ng Spanish nung time daw ng Dutch colonization sa Indonesia. Halos walang itinuro sa kanila, parang hindi sila tinuruan about language. Hindi rin parang yung mga culture ng Dutch sa kanila, kasi binenta nga yung sa Japanese. Yung after ma-colonize ng Dutch, binenta sa Japanese, and then Japanese yung nagbigay ng independence sa Indonesia. So marami kayong matututunan about Indonesia. So yun lang, tinuro ko sa inyo yung iba't ibang kailangan yung malaman when going to Indonesia. Hopefully makatulong. So mga katoto, don't forget to like and subscribe to our page, and we will be doing mga informative contents so pag pumunta kami doon sa mga lugar. So have a good day mga katoto.